mga ito ay talagang masarap. Kaya kong kumain ng 10 plato mag-isa. Ano yung tono na yan, pero kakaibang kakit-akit. Magsalita ng maayos, huwag kang magpa-cute. Sino ka? Ayaw mo, gusto namin yan. Teka lang, sobrang yabang mo. Ang iyong titulo at ang iyong mga salita ay amoy toxic masculinity. Po? Kain pa para sa'yo. Ang liit-liit niya, pero ang lakas kumain na parang kampeyon. Siguradong masipag magtrabaho araw-araw, pero hindi siya humingi sa akin ng pera. Iba sa iba talaga. Bahay ni Yuan ba mukhang iba? Nagbibideo sa bahay ng nobyo? Hindi naman. Wala akong nililigawan. Akin si Yuan Bao, nagpapadala ng plane. Salamat. Salamat kay Daily Foodie sa plane. Walang nobyo para akong biro. Salamat. Hobby ni Yuan Bao. Salamat sa 20 Porsches na regalo. Salamat. Hindi marinig. Nasira ang earphone? Bakit ka tumatawa? Ginoo, tingnan mo ito. Ginto ang username na ito. Manloloko. Tapos na ang meeting. Sino ang mag-aakala? Ang CEO nating ayaw sa babae nakit ng isang babaeng nagli-livestream. Seryoso, binabahan niya siya. Ng mga regalo kanina, pinatawag pa siya na tawaging hobby. Ang kapal ng muka. Sino ang nagpapangalan Yuan Bao's hobby? Kumusta? Miss Chu, gusto ng lola mo na mag-discharge. Tigilan ng gamutan. Ang pagsisikap ng anak ko sobra. Hindi ko na dapat dagdagan ang pasanin niya. Mag-ipon ng panggamot para sa kasal niya. Nurse, pakiusap, pigilan ng lola ko. Pupunta ako agad. Kung sasabihin ko sa kanya na may asawa na ako, baka sa wakas mag-focus sa paggaling. Hindi pwede, Binibini. Huwag mong pahirapan ito para sa akin. Malalaman ni Ginoong Pei at magagalit. Alam kong malaking hiling ito, pero wala akong ibang malalapitan. Huwag mag-alala. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa. Wala siyang pakialam o magagalit. Hoy, mababayaran kita. Anong ginagawa niya? Nagloloko ba siya sa akin? Pakiusap, Binibini. Huwag mo akong pilitin. Kaya mo yan. Sige, 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 sige. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Gusto ko sana siyang magpanggap na nobyo ko at dalawin ng lola ko sa ospital. Medyo hindi maganda ang lagay niya kamakailan. Gusto ko siyang alalahanin. Patay na ba ako sa'yo? Bakit hindi mo ako tinawagan? Di ba ikaw ang nagsabi na hindi natin dapat ipaalam ang relasyon natin? At sino ang nagbanta na puputulin ang pondo ng lola ko kung malaman ang totoo? Alice, saan? Isasama kita sa ospital. Huwag kang mag-isip ng kung ano, naawa lang ako sa matanda. Anong tinitingin mo? Ayaw ko lang na maghinala siya. Lola, tingnan mo kung sino dinala ko. Ito ay, Ang asawa ko. Kasal na kami. Hindi ko lang nasabi sa'yo. totoo ba ito? Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling? Siyempre hindi. Talagang totoo. Nag-first sight kaming nagmahalan. Kaya mabilis kaming nagpakasal. Tama ba? Oo. Lola, ako si Pei Yanji, asawa ni Xu Cheng. Ano ang trabaho mo? Taga-pay group ako. Driver. Taxi driver siya. Ganun ba? Mahirap siguro ang mag-taxi. Balata na lang kita ng mansanas. Ay nako, germophobic ang young master. Hindi siya kumakain ng pagkaing hinawakan ng iba. Magagalit na naman yan. Ewan siya.
Salamat, matamis. Mabait na bata. Lola, magpahinga ka na, dadalaw ulit kami. Ang makapangyarihang young master ay nagtiyaga sa lola. Mabuti. Kayo dapat mag-alagaan sa isa't isa. Young master, salamat sa tulong. Bakit hindi mo sinabi kay lola? Tungkol sa pagkatao ko. Ano, nakakaya ba ako sa iyo? Magdi-divorce din naman tayo. Hindi na kailangan guluhin si lola. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aangkinin. Pagkatapos kong manganak, aalis na ako agad. Sige, kung ganun, masaya akong maintindihan mo ang kasunduan natin. Tigilan mo na ang paghabol sa hindi para sa iyo. Talagang maulap siya. Baka isang araw hindi siya masaya, kahit ako ay palalayasin. Talaga nga, ang tao ay dapat umasa sa sarili. Miss. May sulat para sa iyo sa pintuan. Salamat. Mag-imbita ng mga food streamer sa lahat ng pangunahing platform para makilahok sa Great Stomach Competition. Gagamitin natin ang paligsahang ito upang pumili ng tagapagsalita para sa food festival. Ang unang mananalo ng isang kotse na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Ang pamilya Pei ay nagbigay kay Lola ng napakaraming gastusin sa medikal. Kung makukuha ko ang unang pwesto sa paligsahang ito, mababayaran ko siya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong manalo sa larong ito. Bakit ka nandito? Hindi rin ito sinusuri ng brand. Anong walang kwenta, pinapasok ka talaga nila. Talagang pinabababa nito ang antas ng laro. Ang kakaiba mong magsalita, galit ka lang sa akin. Dahil ilang taon na ang nakalipas, inilantad ko ang bahay na iyon na ikaw ay nangolekta ng pera para i-promote. Mayroon itong problema sa kalinisan, pero nag-promote ka ng walang konsensya. May dahilan ka pa? Kung hindi dahil sa iyong artikulong naninira, hindi ako sasalakay ng mga fans. Kinailangan kong panagutan ang hiniling ng brand. Nawalan ako ng 50,000 na fans. Hindi pa tayo nag-uusap ng ating pinagtalunan. Pero mayroon na akong 1,000,000 fans, kilalang food streamer. At ikaw, pero ilang libo lang na fans, isang ordinaryong streamer. Galawin ko lang ang aking mga daliri at mawawala ka. Wow, natatakot ako. Sige. Umalis ka sa daan. Huwag mong gambalain ang laro ko. Mukhang gusto mo talagang manalo. Sa ganitong kaso, mas malaki tayo kaysa sa kompetisyon. Lahat, ito ang food streamer Yuan Bao. Ngayon, may taya kami. Mangyaring saksihan. Mayroon kaming larong ito. Kung sino man ang matalo, i-cancel na lang ang account. Huwag nang maging food streamer. May sakit ka ba? Sino ang gustong tumaya sa'yo? Wow, mukhang nakaka-inspire ang paligsahang ito. Puno ng diwa ng laban ang magkabilang panig, kaya't ating pagmasdang mabuti, saksihan natin ang tuktok na laban na ito. Ngayon, mga manlalaro, mangyaring pumwesto. Magsisimula na ang laro. Ngayon, kailangan mong makipag-compete. Bakit si Chucheng nagsimula ng eksakto sa oras? Mr. Pei, si Madam ay tila sumasali sa aming grupos Food Brands Great Stomach Competition. Pupunta ka ba? Tatawag ako. Ayusin ang itinerary. Hindi pupunta. Bilang CEO, bakit pupunta para manood ng isang kakaibang laro? Sige, ayusin mo. Ako ay isang sponsor. Gusto pa rin makita ang progreso ng programa. Ang mga lalaking umiibig ay talagang matigas ang bibig.
Mga ginang at ginoo, ang food streamer na si Yuan Bao ay nakakain ng 10 mangkok sa loob ng ilang minuto. Ang bilis na yan ay nakakatakot. Atensyon, lahat ng kalahok. Kung susuka kayo sa kompetisyon, automatikong paglabag sa patakaran at diskwalipikasyon. Wow! Ang food goddess na si Liang Xiaoting na may milyong tagahanga ay mabilis na sumasalo. Sino kaya ang mananalo sa eating championship na ito? Manatiling nakatutok para malaman. Kung hindi mo kaya ito, lumabas ka na. Ang magpakabusog ng sobra ay nakakaawa. Dapat umamin ka na lang natalo ka, imbes na ipahiya mo ang sarili mo. Tumigil ka sa kakasabi at magpatuloy sa pagkain. Ayaw mo bang matalo sa akin ulit? Tandaan mo, kahit gaano ka pa kumain, ako ang magiging kampeon. Akin din ang mga sponsorship deals. Mas mabuti pang maghintay ka na lang na i-delete ang account mo at umalis sa live streaming scene. Hindi ka panipaniwala. Nauna si Yuan Bao na matapos ang kanyang pagkain. Ngayon, kailangan niyang kumpletuhin ang huling round na ito na may espesyal na putahe na nagtatampok ng mga regional na delicacy upang makuha ang sukdulang tagumpay. Ang patakarang iyon ay wala sa orihinal na alituntunin. Para mas maging exciting, nagdagdag kami ng espesyal na challenge dish. Ang pagtangging kumain ay nangangahulugang voluntaryong pag-atras. Si Yuan Bao ay lumabag sa mga patakaran at diskwalipikado. Idineklara ko ngayon ang eating champion na ang food goddess, si Liang Xiaoting. Hindi ko ito tatanggapin. Sa kompetisyon, ang host bigla akong tinarget at binago ang mga patakaran sa kalagitnaan. Ito ay para sa pabor kay Liang Xiaoting. Ito ay korupsyon ng korporasyon. Ito ay talagang hindi patas. Hinihiling kong makausap ang producer. Ako ang executive director ng food division ng Pay Group. Kumusta? Sa kompetisyon, si Liang Xiaoting ay nagsuhol ng mga staff para sabotahin ako ng paulit-ulit. Hinihiling kong diskwalipehin siya agad para matiyak ang pagiging patas. Wala akong nakitang ebidensya ng paglabag sa mga patakaran. Ang kompetisyong ito ay ganap na transparent, paninirang puri sa production team, at haharap ka sa mga legal na kahihinatnan. Ang iyong salita ay walang halaga. Ang pagiging patas ay hindi tinutukoy ng sayo. Ang surveillance footage, suriin ito at magiging malinaw ang katotohanan. Hindi mo pa rin naiintindihan. Sa larong ito, ang aking salita ay absolute. Ang tawag kong patas ay patas. Wala kang posisyon para hamunin ako. Kayo ay nagsasabuatan. Pakinggan mo ang payo ko, tigilan mo na ang pag-aksaya ng enerhiya mo. Si Sen ang nobyo ko. Sa tingin mo, tutulungan kanya isang walang kwenta na tulad mo? Hindi mo deserve ang titulo o ang premyo. Nagpepeke ka ng pagkain bilang food streamer. Paano mo nagawang ipagkanulo ang iyong mga tapat na tagasunod? Sa industriyang ito, ang kapangyarihan at pera ang naghahari. Isang streamer na walang pera tulad mo ay walang mababago. Sikat na food streamer na si Liang Xiaoting ay nandaya sa eating contest at sinuhulan ng staff para takpan ito. Ito ay isang panloloko sa mga manonood at pagmumura sa pagiging patas. Akala mo ba talaga yung maliit mong telepono lalabas pa sa studio na ito, ha? Ibigay mo sa akin. Bilang producer ng show, ako ang nagpapasya kung ano ang ipalalabas at kung sino ang magiging kampeon. Ikaw, kunan mo siya ng video. Streamer na si Yuan Bao. Hindi makapanalo ng patas kaya siya nag-aalboroto. Nakakadiri na walang kwenta. Kung hindi ka marunong matalo ng maayos, huwag kang sumali sa laro. Kumikilos na parang prinsesa. Pero hindi pala kaya matalo? Delete mo na account mo at umalis ka sa food scene. Matigas pa ang ulo mo? Sige, idemanda mo kami. Pero good luck sa pag-abot. Sen ang namamahala sa proyektong ito. Kung gusto mong magreklamo, si Mr. Pay lang ang mahahanap mo.
Abala naman siya lagi. Wala siyang oras para dito. Halos hindi niya napapansin ang mga langgam tulad mo sa ilalim ng kanyang sapatos. Tingnan mo ang sarili mo. Kawawa ka naman. Gusto mo ba ang sasakyang iyan? Sige, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Isa lang 200,000 yuan na sasakyan. Isipin mo na lang pera para sa pagkain ng aso. Binibili ko ang sasakyang ito para sa asawa ko. Walang katumbas ang kaligayahan niya. Bakit ka nandito? Ang dominante mo naman. Kung pwede ka, bakit hindi ako? Shucheng, o may asawa ka na pala, ang yabang mo naman. Anong trabaho ng asawa mo? Driver. Oo, ako ang driver. Nakakatawa ito. Isang hamak na walang kwenta at isang driver, mangahas na magpakatatag sa harap ni Senandor. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinuno ng culinary project sa ilalim ng pay group. Isang salita ko lang, masisira ka na. Ikaw, mababang driver, paano mo ako hahamunin? Ang ibang tao magdadrive habang buhay at hindi kailanman kikita ng totoong pera. Ang iyong mapagmataas na ugali kailangan ayusin. Ang card na ito ay may 1 milyon. Sapat na para bilhin ang kotse na ito. At maging ang iyong kaawa-awang buhay 2 beses. 1 milyon? Ha, ang yabang mo talaga, 'di ba? Suriin ang card. Kung ang card na ito ay talagang may 1 milyon, hihingi ako ng tawad. Kung hindi, luhod at tawagin mo akong tatay ng 3 beses. Naaprubahan ang transaksyon. Imposible, sira yata ang makina mo. Maayos naman ang makina. Kumpirmado ang balanse. Sapat ang pondo. Lumayas ka. Oras na para humingi ng tawad. Nakikinig ako. Paano magkakaroon ng ganitong pera ang isang driver? Nakuha ko na. Ninakaw mo yan. Tatawag kami ng pulis at papahuli ka. Talunan? Akala mo malaki ka? Ihambing natin ang mga ari-arian. Sige, gawin natin. Ipakita mo sa amin kung ano ang meron ka. Paano magiging mayaman ang asawa mo? Kung may pera siya, bakit ka sasali sa isang paligsahan sa pagkain para sa isang sirang kotse? Ang asawa ko ay hindi nagmamaneho ng murang kotse. Ayaw niya ito. Tingnan mong mabuti. Ito ang tunay niyang kotse. Yan ay. Isang McLaren Senna, 3 lang ang umiiral sa buong mundo. Kinakailangan nila pagpapatunay ng net worth bago bumili. Sabi ng chismis, kailangan mo ng daan-daang bilyon para makapagbid pa. Ito ay nagkakahalaga ng 500 milyon. Hindi ito maaring mangyari. Oy, tama na, tama na. Itigil mo na ang pagkukunwari. Masama ang magiging wakas nito para sa'yo. Maglakas loob kang mang-api sa asawa ko. Harapin nila ang mga kahihinatnan. Puro kahangin. Hindi ka marunong magsinungaling ng maayos. Alam mo ba kung sino ang bumili ng isa sa mga sasakyang iyon? Mr. Pay. Bakit mo akala hindi ako ang CEO? Hahaha. Kung ikaw si Mr. Pay, ako naman ang Emperor. Chucheng, saan mo nahanap ang asawang ito? Buong araw ba siyang nakatira sa mundo ng pantasya? Nagpapanggap bilang young Master Pay? Nakaparada ang sasakyan sa labas. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo mismo. Sige, tigilan mo ang pagwawagayway ng peking keyfob sa akin. Kung may sasakyan ka talaga, kakainin ko ang susi na ito. Ang susi na ito, balak mo lunukin ito ng tuyo o may kanin? Imposible ito. Paano ito nangyari? Taga-utos ka lang. Paano mo na-afford ang ganyang sasakyan? Nakita ko na ang sasakyang ito dati. Si Mr. Pay ang nagmaneho nito. Makinig ka, ninakaw mo ang sasakyan ng CEO. Gusto mong tumaya? Kung akin talaga ang sasakyan na ito, luluhod kayong lahat at hihingi ng tawad sa asawa ko. Sige, hindi lang ako luluhod. 3 beses akong magpapatira pa. Ha? Chucheng, huling pagkakataon para humingi ng awa. Hindi mo alam, ang sasakyang ito gumagamit ng voice recognition. Ang ninakaw na susi na hawak mo, walang silbi, hindi mapapaandar ang makina. Magtiwala ka. Sige. Yuanbao unlock. Alam ko na, ang sasakyang ito ay hindi kailanman magiging iyo. Totoo ba naghihirap ka nagpapanggap na mayaman? Kawawang pagpapanggap. Dahil natalo ka sa pusta, luhod at humingi ng tawad. Eto, paano ito nangyari?
Liang shouting. Ngayon, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Lumuhod. Imposible yan. Itong kotse, ikaw talaga yan. Nagnakaw ka mula sa garahe ng kumpanya, di ba? Ah, ganyan pala. Lakas ng loob mo kunin ang kotse ni Mr. Pay. Ang hilig mong mangupit. Kung si Mr. Pay, malaman ito, kayong lahat tapos na kayo. Anong klaseng lohika yan? Lahat ba ng empleyado sa pay group mga bobo? Lakas ng loob mo akong insultuhin? Gusto mo bang i-report kita? Linsen ang pinuno ng proyektong ito. Kung siya sabihin kay Mr. Pay, kayong lahat talagang malalagot kayo. Talaga? Kaya niya pang kontakin si Mr. Pay? Siyempre, ako ang kanang kamay ni Mr. Pay. Ang lapit namin parang magkapatid. Isang tawag ko lang at tapos na kayo. Tawagan mo siya. Hoy! Ito ba ang kapatid mo? Ano ang tinatawanan mo? Hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Baka pakawalan ka namin. Okay lang? Sige, tawag ka na. Ikaw. Sige, gusto mong mamatay ha? Okay, ibibigay ko ang hiling mo. Ikaw si Mr. Pay. Kayo po si Mr. Pay? Naiintindihan ko, Lola. Mabuti naman siya. Tinakot mo ako? Akala ko siya si Mr. Pay. Uy, ako to Sen, may empleyado dito. Kinuha niya ang kotse mo nang walang pahintulot. Oo, sibakin mo siya agad. Sibakin mo na lang. Tapos ka na, masasibak ka. Mahal, uy, sisibakin ka ni Mr. Pay. Narinig mo yon? Isang salita mula sa kanya at kayong lahat ay lalabas ng pay group. Totoo ba? Bakit wala pang nagsabi sa akin? Tapos ka nang magyabang, ngayon ako naman. Gusto mo bang tumaya? Sa loob ng 3 minuto lalabas ka sa pay group? Ang yabang? Sige, tingnan natin kung kaya mo nga. Tagapamahala, nandito ka. Ito ang lalaki na kumuha ng kotse ni Mr. Pay. Turuan mo siya ng leksyon. Chucheng, tapos ka na. Humingi ka ng tawad ngayon at baka patawarin kita. Tama. Tagapamahala. Anong ibig mong sabihin? Linsen, niloko mo ang sistema, nag-ayos ng mga nanalo. Sibak ka, lumabas ka ng pay group ngayon din. Sibak? Hindi. Tagapamahala, nagkamali ako. Huwag mo akong sibakin, pakiusap. Tagapamahala, teka. Guardia, hilain siya palabas. Pakiusap, manager. Huwag mo akong tanggalin. Ikaw naman, ang pandaraya ay labag sa patakaran. Permanente kang diskwalipikado. Liang shouting, tuparin mo ang pusta mo. Ngayon, burahin mo ang account mo. Bakit ko gagawin? Paano nangyari ito? Sino ka ba talaga? Kung sasabihin ko sa kanila ngayon ang tungkol sa akin at sa binata, kapag ipinanganak na ang sanggol, maghihiwalay tayo. Paano natin ipapaliwanag iyon sa bandang huli? Hayaan mong magpakilala ulit ako. Ako ang asawa ni Shucheng. At ng pay group. Empleyado. Siya ay mababang antas na empleyado ng pay group. Gabi na, umuwi na tayo, mahal. Salamat sa pagtanggol mo sa akin ngayon. At sa pagkapanalo mo sa akin ng unang pwesto. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi ko lang kasi kaya ang kanilang kayabangan. Kaya kong buhayin ang buntis kong asawa. Bakit ka sasali sa mga kagaya-gagong paligsahan? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Gusto ko lang manalo ng unang pwesto. Para suklian ang pamilya mo. Hindi kailangan ng pay ang suklian mo. Mag-focus ka lang sa pananatiling malusog. Hindi mo kailangang maging mabait. Maghihiwalay rin tayo sa huli. Chucheng, ganun ka baka gustong umalis? Mali ba ako? Pagkatapos ipanganak ang sanggol at mabayaran kita, tapos na tayo. Kaya iiwanan mo ang sanggol at mawawala. Ito ay palaging isang negosyo. Binayaran mo ang gamutan ng lola ko. Bibigyan ko ang pamilya mo ng tagapagmana. Iginiit mong itago ang ating relasyon. Tandaan mo?
Banggitin ang diborsyo, magagalit ka. Napakapabago-bago mo. Baka isipin ng mga tao. Ikaw ang buntis. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Umalis ka. Ayoko kang marining. Araw-araw sinisigawan mo ako. Wala akong utang sa iyo. Labas. Ay nako, nadulas ako dito. Tatahimikin ba ako? Anong tinitingnan mo? Hindi pa nakakita ng lalaki na pinalayas ng asawa? G, Pay, may problema ba kayo ng asawa mo? Hindi. Nagkakasalungat ka? Anong sabi mo? Wala. Sabi nila, ang babae ay parang tubig, nagiging emosyonal at hindi mapigilang umiyak. Kung hindi mo siya aaliwin ngayon, mahirap na sa bandang huli. Banggitin ang diborsyo. Nagagalit ka. Ang sungit. Akala ng iba. Ikaw ang buntis. Buntis ang asawa mo. Sumusobra ang hormones niya kaya siya nagiging mas emosyonal. Si Shucheng ay buntis sa ating anak. Normal lang ang pagbabago ng mood. Bilang ama dapat maging mas matiyaga ako. Paano ako makakabawi sa kanya? Hindi si Shucheng, kundi isang kaibigan ko na nag-away ng asawa niya. Ano ang dapat niyang gawin? Lahat tayo may ganyang kaibigan. 3 mahahalagang hakbang para suyuin ang isang babae. Una, humingi ng tawad ng taimtim. Imposible. Pangalawa, bilhan siya ng alahas. Ayaw niya niyan. Pangatlo, bigyan ng bulaklak. Walang babaeng makakatanggi sa sariwang bulaklak. Pero ikaw ay alerdiik, kaya ang huling hakbang na iyon hindi gagana. Palaging galit siya at umaasa ng bulaklak. Tama na, lumabas ka. Walang kwentang payo. Bakit siya maagang umuwi ngayon? Nag-away lang kami kaninang umaga. Wala na yon. Magkukunwari na lang akong hindi ko siya nakita. Shucheng, ito para sa'yo. Para sa akin ito? Hindi ko ito binili. Ibinigay sa akin ni Assistant Wang. Itapon mo kung ayaw mo. Anong problema? Naglalamig ka ba? Wala lang. May allergy ka ba sa pollen? Bahagyang reaksyon lang. Binilhan mo ako ng bulaklak kahit may allergy ka? Ilalabas ko na agad. Mukhang malungkot ka kanina. Maaaring seryoso ang allergy. Kukuha ako ng gamot sa katiwala. Salamat. Talagang gusto ko ang mga bulaklak na binigay mo sa akin. Ang daling pasiyahin. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi ko inakala na siya'y magdadalang tao ng anak ko. Higit sa lahat, tumigil na si Lola sa pagpapakilala sa akin sa kung sino-sinong tao. Hindi naman masama ang buhay may asawa. Ganyan dapat. Dapat ang bagong kasal ay maglaan ng oras sa isa't isa. Sa ganoon, lalalo ang inyong samahan. Ito ang binili kong langis para sa pagbubuntis. Sabi nila ay epektibo raw ito. Ang ating manugang na babae dapat manatiling maganda habang nagbubuntis. Bakit sa akin ibinigay? Ikaw dapat ang maglagay sa kanya. Hindi maaari. Binibini, kaya ko naman itong gawin mag-isa. Huwag nang abalahin ang binata. Tinatawag mo pa rin akong binibini? Panahon na para baguhin mo ang tawag sa akin. Lola. Heto, kunin mo ito. Isang pulang sobre para sa bago mong titulo. Walang limitasyong credit card. Hindi ito pwede. Masyado itong mahalaga. Itabi mo, Cheng-Cheng, huwag mo na siyang masyadong pakasamain. Ito ang asawa mo. Ito ang anak mo. Ang hirap ng pagbubuntis hindi mo kayang ibahagi sa kanya. Kung hindi mo aasikasuhin ang maliliit na bagay, paano ako makakaasa sa iyo kapag may sakit ako? Lola, tutulong ako. Ganyan dapat. At isa pa, may plano ako kasama ang mga kaibigan para sa isang lakad. Bukas, isama mo si Cheng-Cheng sa kumpanya. Google pa ng oras sa kanya. Ayos na, aalis na ako.
Siguro dapat kong ipaliwanag ang nangyari noong gabing yon. Kung hindi, kung magtatanim siya ng galit sa akin at sa sanggol, magiging mahirap. Ang lola ko ay may malubhang sakit at nangangailangan ng mamahaling gamutan. Alam kong ayaw mo sa akin. Pero wala talaga akong iba pang pagpipilian. Pasensya na. Ginawa niya ang lahat ng ito para iligtas ang kanyang lola. Baka hindi naman siya masama sa puso. Eto, ibalik mo ito. Nakatanggap na ako ng sobra-sobra. Ibinigay yon ni lola sa'yo. Itago mo na lang. Yan ang anak ko na dinadala mo. O gusto mo bang maging irresponsable ako? Ang pagbubuntis at pagpapalaki ng bata mag-isa ay napakahirap. Tama, nakalimutan ko. Ito rin ang anak mo. Chuching. Huwag na tayong maghiwalay. Ano? Napag-isipan ko, kung maghihiwalay tayo, ipipilit ni Lola na mag-asawa ako ulit. Sapat ka na, hindi ka nakakaabala sa akin. Ang pamumuhay ng ganito magpakailanman ay mukhang katanggap-tanggap. Ano sa tingin mo? Si Yanji ay hindi masamang tao. Ang manirahan kasama siya ay hindi pabigat. Makikita ko ang sanggol kahit kailan at walang masama. Sige. Ayos na. Matulog ka ng maaga. Isasama kita sa kumpanya bukas. Manatili ka muna dito. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Okay. Tama na pare, nag-text ako sa'yo isang linggo na ang nakalipas pero hindi ka sumagot. Masyado kang busy para sa akin, malaking tao. Hindi ko nakita. Grabe sa trabaho. Sino siya? Bakit ang lapit niya kay Pei Yanji? Mukhang close sila. Kailan ka pa nagkaroon ng personal na sekretarya? Nakasuot ng ganyan? Hindi siya sekretarya ko. Sino siya? Bagong girlfriend mo? Nagbago na pala ang taste mo. Wala kang pakialam. Diretsuhin mo na. Sige, titigil na ako sa asar. Pero ito ay isang top secret na proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Siguradong safe dito? Gusto mong pag-usapan ito sa publiko? Nanganganib na mag-leak? Kasama ko siya. Dito na tayo mag-usap. Hindi mo na tinatago ang mga sikreto sa harap niya ngayon? Hindi ko pa nakita si Yanji na ganyan mag-alala sa kahit sino. Naaprubahan na ang Gourmet Fair Project. Pero ang pangunahing investor, ang sikat na bilyonaryo sa Hong Kong, si Heming, umatras, biglang cancel. Buti nga, ang init ng ulo niya magdudulot lang ng problema. Konti lang na cake, masasaktan ang tiyan mo. Mag-iingat ako. Seryoso pare, kailan ka naging sobrang mapag-alaga? Tigilan mo na ang pag-aalala sa kanya. Focus sa negosyo. Malaki ang impluwensya ng He Group. Ang proyektong ito ay dapat gawin ng perpekto. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Aalis na ako ngayon. Mukhang close kayo. Joaching, kaibigan siya. Diretso at episyente, itinuturing ko siyang isa sa mga lalaki. Mukha siyang isang determinado at career woman. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng babaeng kaibigan na ganito. Nagseselos ka ba? Siyempre hindi. Bakit ako magseselos? Mabuti, hindi kami gaya ng iniisip mo. Wala sa amin, huwag kang magkamali. May isa pa akong meeting, dito ka muna maghintay. Isasama kita pagkatapos ng trabaho. Sige, gets. Tama, tungkol sa palengke na nabanggit mo dati.
Gusto kong tingnan. Bakit ka pa nag-abala sa mga lugar na ganyan? Para kumita ng pera. Yung livestream career ko, sumisikat na. Kailangan kong samantalahin ito. Kailangan ba talaga? Yung maliit na kita mo sa streaming, hindi man lang katumbas ng allowance na binibigay namin sa'yo. Ang priority mo ngayon ay mag-focus sa pagbubuntis mo. Tigilan mo ang pagpapakita sa publiko. Pero ako... Yanji, anong ginagawa mo rito? Kumakain ka ng wala ang dati mong kaibigan? Hindi cool, pre. Sakto, gutom na gutom ako. Kain tayo. Bahala ka. Ikaw talaga, alam mo ako, naalala mo pa kung ano ang gusto ko. Oh, Miss Chu, hindi kita nakita. Matagal na kaming magkaibigan ni Yanji. Ang lumang ugali, mahirap baguhin. Wala namang problema, di ba? Okay lang. Yanji, inuman tayo. Matagal na tayong hindi nagkita. Namiss kita sobra. Naalala mo yung time na uminom tayo? Magdamag sa bar at natulog ng isang araw? Hindi yun nangyari. Lasing ka na, Joching. Huwag kang magpanggap. Ang pangit ng memorya mo. Wala yun kung nakalimutan mo. Ako na mag-iingat ng alaala para sa atin. Tapos na ako rito, aalis na ako. Chucheng, bayad na ang bill. Chucheng, anong problema sa ugali mo? Hindi ako nag-aaway. Ayoko lang kay Joching, kaya umalis ako. May problema ba doon? Bakit ka nakikipag-away sa kanya? Si Joching ay isa lang sa mga lalaki sa paningin ko. Paano naging hindi siya babae? Nagpa-transgender surgery ba siya? Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo ba ang usapan natin? Ang kasal natin ay puro kontrata lang. Susuportahan kita sa pera. Gagampanan ko ang obligasyon ko, pero huwag mong asahan na makokontrol mo ako. Maganda ang ayos na ito. Pwede nating gawing permanente. Sang-ayon? Papel lang ang kasal natin. Ginawa ko na ang parte ko. Suportang pinansyal, responsibilidad na nagampanan, pero wala kang karapatan sa buhay ko. Naalala ko. Hindi ako dapat nakialam. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga bagay-bagay mo. Mabuti at naiintindihan mo. Si Joching ay lagi ng kaibigan lang sa akin. Ang pagiging kasal ay nangangahulugang hindi ko sisirain ang mga pangako natin. Naiintindihan ko. Chucheng, magpakatatag ka. Ang pagsama kay Pei Yanji ay para lang sa sanggol. Ang ibang bagay ay wala kang pakialam. Kailangan kong mag-ipon hanggat maaari ngayon. Kung sakaling hiwalayan niya ako, kayang-kaya ko pa ring buhayin ang sarili ko at alagaan si Lola. Ang food festival na ito kailangan kong salihan. Lahat ay nakaayos na. Ang iyong booth ay nasa pinakaabalang lugar. Sa dagdag na boto ko, ang competition ngayon. Ikaw ang walang kalaban-laban na panalo. Salamat, Miss Joe. Alam ko lagi ang pag-sign sa iyong ahensya ay ang tamang hakbang. Chucheng, hindi ka ba mawawala ha? Noong nakaraan, nanloko ka para talunin ako, pinapababa mo ako na tanggalin ang account ko at pinagtawanan sa online. Ngayon, nakasign na ako sa ahensya ni Miss Joe. Hindi mo na ako matatalo ngayon. Ang tagumpay ay nangangailangan ng tunay na kakayahan, hindi walang laman na salita. Tinalo na kita dati, gagawin ko ulit. Malaking salita. Dahil sobrang kumpiyansa ka, maglaban tayo ulit ngayon. Kung matalo ka, luhod at humingi ng tawad sa live, tapos huminto ka sa pag-stream. Kung manalo ako, umamin sa lahat online na lahat ng mga panalo mo dati ay niloloko. Sang-ayon? Sali ka?
Sige laban. Sa suporta ni Miss Joe, siguradong talo ka. Makikita natin. Jucheng, huwag kang mayabang. Ang pagpansin ni Yanji sa iyo ay hindi nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Magpakabuti ka. Lumayo ka sa kanya. Hindi mo na pakialam, Miss Joe. Ang ugnayan ko kay Yanji ay hindi para sa mga tagalabas na makialam. Mga kalahok ay gagawa ng mga putahe para sa mga boto ng live na audience. Ang pinakamataas na boto ang panalo. Ang mga hurado ay may espesyal na barya na nagkakahalaga ng 1,000 boto bawat isa. Sino ang kukuha ng tagumpay? Manatiling nakatutok. Chucheng, pipilitin kitang lumuhod at magmakaawa sa publiko. Ang bango, bigyan mo ako ng isa. Ihahanda ko na, sandali lang. Ang ganda ng streamer. Ang ganda mo. Hayaan mo akong kumuha ng isa. Iregalo ko ang Porsche ko. Chengkeng, matagal lang tagahanga ng C-View. Mas maganda ka pa sa live. Halika, makipagkamay sis. Binigyan pa kita ng Porsche ko, bro. Ang mga kalsada dito sa North City ay basura. Sinong tanga ang nagdisenyo ng lugar na ito? Pinatrip at nahulog ako. Kung hindi ko sinusubukang gamutin ang aking nakakainis na problema sa pagkain, hindi ako mapapadpad dito. Anong mabango? Hoy mahal, ano ang gusto mong kainin? Ang sarap ng lahat dito. Ano yan? Mukhang hindi masarap. Kadire. Hoy, mabahong pulubi. Ang dumi mo. Para kang gumapang mula sa tambak ng basura. Wala ka talagang pera. Bakit ka nag-aarting mayaman dito? Ang mga salitang iyon ay hindi kailanman ginamit para ilarawan ako. Hindi ako nagkulang sa pera. Hindi ko na kailangan bilangin ang pera ko. Ikaw? Sa tingin ko wala kang pera. Isang mabahong pulubi ang maglakas loob na magyabang sa harap ko. Pera? Ipakita mo sa akin. Buisit, maling jacket ang suot ko. Hindi ko dinala ang wallet ko. Tingnan nyo lahat. Isang walang pera, mabahong pulubi. Dito mismo, nagpapakain ng libre, walang pera. Ang kapal ng muka. Hoy, mabahong pulubi, umalis ka dito. Ang dumi mo. Baka may virus ka. Diyos ko. Ito ay isang competition. Hindi ako makapaniwala na may mga taong ganito. Napakadumi. Mabahong pulubi. Guard, palabasin siya dito. Liang shouting, huwag kang masyadong magmalabis. Kahit wala siyang pera, hindi mo siya dapat apihin ng ganyan. Shucheng, kung ikaw ay mabait, bakit hindi mo siya tulungan ng libre? Wala ako sa mood para sa kawanggawa. Gutom ka ba? Gagawa ako ng pagkain para sa'yo. Hindi ako kumakain ng maanghang. Saka gagawa ako ng iba para sa'yo. Eto. Ang sarap! Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na itlog na pinalambot. Kumain ka ng dahan-dahan. Siguradong matagal ka nang hindi kumakain. Ang buhay ay maraming pagsubok. Pero ayos lang, lahat ay lilipas din. Hindi yon. Ako. Shucheng, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Magsisimula na ang kompetisyon. Nagsasayang ka ng oras dito nagluluto para sa isang pulubi. Matatalo ka sa pagkakataong ito.
Halos pareho ang donasyon, hindi pa tiyak ang resulta. Ganoon ba? Sa tingin ko, ang ulam ng kontesanteng ito ay may magandang konsepto. Iboboto ko siya. Yeshu Cheng, tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Kung luluhod ka ngayon, humingi ka ng tawad sa akin, baka isaalang-alang ko na palayain ka. Ah, ganyan pala? Sige, edi gusto ko ring bumoto. Hindi ko alam ang tungkol dito. Okay lang ba yan? Ito, paano nangyari ito? 3 gintong barya lang ang ganito. Paano siya nakakuha ng isa? Selyado ba siyang hurado? Narinig ko na ang mga hurado ay sina Ji Zhou at Ji Pei lamang. At ang batang Panginoon ng pamilya He, pero bihira siyang lumabas. Baka siya ay... Imposible. Tiniyak sa akin ng pamilya He na hindi dadalo si Binatang He. Pustahan tayo. Ang barya niya ay peke. Tama. Hindi siya si Ji He, ang pamilya He ay isang piling pamilya. Ang lalaking iyon ay inupahan ni Xu Cheng para sa lokohang ito. Sino bang may oras sa drama mo? Sa pagkakaalam ko, bawat barya ay may nakaukit na natatanging code. Suriin mo mismo. Totoo ang sinasabi niya. Ang barya ni Jizhou ay may 3-digit na code. Sino bang maniniwala sa isang maruming pulubi? Gawa-gawa mo lang ito, tsamba lang, may hawak na walang kwentang barya, nagpapabida, nakakatawa. Well, dahil hindi natin mapatunayan ang pagiging tunay, ang botong ito ay hindi may tuturing na wasto. Ipahayag na natin ang nanalo. Joujing, niloloko mo ito! Nandaraya ka ba? Kung hindi ka maglaro ng patas, kanselahin na natin ang paligsahan. Anong ginagawa mo? Seguridad, paglabag sa patakaran, nakakagambala ng kaayusan. Ihatid siya palabas at kasama niya siya. Palabasin silang dalawa. Walang gagalaw sa kanya. Huli ka na, kasosyo, sina Xu Cheng at itong lalaki ay sumisira ng paligsahan. Tingnan mo ang gulo. Jihi, matagal-tagal din. Ji He? Itong palaboy ay talagang si Ji He? Ji Pei, tagal na hindi nakita, lumabas para sa sariwang hangin at natagpuan itong sirko. Patas ang boto, ang barya ni Ji Pei ang makakasira ng tabla. Ma'am Xu, natalo ka. Siya pala ang sikat na Ginoong Pei. Hindi ko naisip na siya ay boboto para sa akin. Mukhang nawalan na ng interes si Ginoong Pei kay Xu Cheng. Xu Cheng, oras na para tuparin ang pusta natin. May kasunduan tayo. Kung natalo ka, luluhod ka ng live sa stream. At titigil ka na sa pag-stream magpakailanman. Sa dami ng mga saksi, huwag mong isipin na umatras. Ang aking kompetisyon. Walang lugar para sa mga batang pusta. Ang taya ay walang bisa. Itigil ang toxic na pag-uugali nito sa aking entablado. Oh, Ginoong Pei. Ginoong Pei, nabaliw ka na ba at nabulag? Paano naman ang mga putahe niya tinalo ang kay Xu Cheng? Pei Yanzi, sinalyang Xiaoting at Joujing ng daya, hindi ito patas. Hindi mo dapat pakialaman ang pagiging patas. Ako ang nagtatakda ng mga patakaran dito. Ang desisyon ko ay pinal. Xu Cheng, huwag kang mag-alala. Walang alam si Pei sa pagkain pero ako may alam. Trabaho para sa akin, maging personal kong chef. Lumipat ka sa Beijing kasama ko. Babayaran kita. 1 milyon bawat taon, kasama na ang lahat ng benepisyo. Deal? 1 milyon? Grabe naman. Hindi siya pupunta. Sino ka para magdesisyon? Anong relasyon mo sa kanya? Bakit ka nagsasalita para sa kanya? Dahil asawa ko siya. Ang ibig niyang sabihin, siya ang amo ng asawa ko. Tapos na ang competition, lahat lumabas na. Chucheng, sumama ka sa akin. Chucheng. Teka, Huwag kang umalis, ikaw ang unang tao na nakaintindi.
ng tunay na pagkatao ko. Yan, Jipay, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bakit mo ako pinipigilang magpubliko? Paano naman ang relasyon natin? Ganon ka ba kaganadong umalis kasama si Minghe? Hindi mo dapat pakialaman kung sino ang kasama ko. Tinulungan mo si Zhou Qing sa pamamagitan ng pagboto para kay Xiao Tingliang. Kung aalis ako kasama si Minghe, ano ang problema? Kahit man lang. Pumupuri siya sa pagluluto ko. Hindi ko tinutulungan si Zhou Qing. Bakit mo siya binoto? Sa aspetong material, hindi kayo gagawa ng masama ng mga Pei. Hindi ko hahayaan na magparada ka sa labas. Huwag mong hiyain ang pamilyang Pei. Kung napahiya kita, pakasalan mo na lang si Zhou Qing. Magkasintahan kayo mula pagkabata. Bagay na bagay kayo, di ba? Sinabi ko na sa iyo, magkaibigan lang kami ni Zhou Qing. Huwag kang maging walang katwiran. Hindi ako. Walang katwiran. Malinaw na pinapaboran mo siya. Ako dapat ang... Tama na. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Siya ay nagiging talagang walang pigil. Una, nangangako ka ng commitment. Tapos nanliligaw ka sa mga babaeng itinuturing mong kapatid. Sa harap mismo ng aking mga mata, lahat ng lalaki ay mga manloloko. Dahil inialok niya ang kalayaan sa pananalapi, magpapakasarap ako ng todo. Bukas, uubusin ko ang kanyang bank account. Maliban dito, itong piraso, lahat ng iba pa. Ibalot mo lahat para sa akin. Sige po. Salamat. Balik kayo ulit. Miss, isaalang-alang nyo ang aming premium garden villas. Hindi ba sinabi ni Pei Yanji na pwede akong gumastos ng kahit ano? Tingnan natin kung mababahala ba siya. Kumusta? Ang prime location sa Jiangcheng. Kukunin ko ang isang garden villa. Full payment. 500,000 ang binayad sa Louis Vuitton. Sa Hermes, gumastos ka ng 800,000. Sa mga garden villas, gumastos ka ng 50,000. Assistant Wang. Irehistro si Xu Cheng sa lahat ng pangunahing commercial districts bilang top tier VIP. Kahit saan siya mamili, i-deliver ang mga binili niya sa kanyang pintuan. Huwag siyang paandarin. Naiintindihan. Sabi nila kapag ang babae ay galit, nagpapasaya ang pamimili. Hindi na dapat siya magalit ngayon. Nasiyahan ka ba ngayong araw? Sobrang saya. Gumastos ako, 80 million. Tiyak na natanggap na niya ang mga alerto ng pagbabayad. Kahit gaano siya kayaman, ang aking sobrang paggastos dapat makainis sa kanya. Kahanga-hanga. Ituloy mo lang. Ano? Ang iyong kaligayahan ay walang katumbas. Kung masaya ka, wala tayong alitan. Perpektong solusyon. Xu Cheng, gising. Wala siyang pakialam sa aking iniisip o ginagawa. Kailangan mo ng tulong sa pagsabit nito. Bahala ka. Maliligo ako. Bakit siya mukhang galit pa rin? Hindi ba sapat ang ginastos ko? Alalay. Ano to? Ginang, napansin ng binata na masipag kang mamili kamakailan kaya't inayos niya ang mga pinakabagong uso at alahas na ihahatid. Pumili ka lang. Nasaan siya ngayon? Nasa silid aklatan siya, may tinatapos na apurahang bagay. Anong pakulo ni Pei Yanji? Binobola ba niya ako? Yanji, pumunta ako para makita ka. Xu Cheng, bakit ka nandito?
Hindi ba dapat nasa sarili kong bahay? Di tulad ng iba na pumapasok ng hindi inanyayahan. Medyo bastos iyon. Bahay mo? Kilala ko na si Yanji mula pa nung naguhukay ka ng putik sa bundok. Nanatili ako sa tabi niya sa lahat ng mga taon na ito. Alam ang bawat kagustuhan niya. Ako lang ang babaeng pinakamalapit sa kanya. Ikaw, isang panandaliang kapritsyo lang na pinulot niya para masaya lang. Kapag nagsawa na siya, wala ka na. Kung espesyal ka sa kanya, bakit hindi kayo magkasama? Ano? Hindi mo ba siya nakuha? Chucheng, huwag ka nang umisi. Isang hamak na tulad mo, hindi karapat-dapat kay Yanji. Mag-isip ka at umalis ka agad sa bahay ng mga Pei. Ang pananatili ko sa bahay ng mga Pei, hindi mo desisyon. Sa halip na magalit ka rito, tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Pagkatapos ng maraming taon, hindi ka niya pinili. Ikaw? Joching. Ano ang pakay mo? Mamaya na tayo mag-usap. Pare, ang charity gala ay bukas ng gabi. Kailangan ko ng kasama. Bakit hindi mo ako tulungan? Wala ka namang ginagawa. Hindi. Dapat magkalapit tayo. Hindi mo man lang ako matutulungan dito? Binababaan mo ba ako? Bakit ka naging sobrang makulit ka makailan? Kung tapos ka na, pwede ka nang umalis. Sige, aalis na ako. Kita tayo bukas. Tungkol sa gala bukas, sasamahan mo ako. Pero, bakit ako? Bilang asawa ko, dapat kang sumama sa akin. Yun ang inaasahan. Pinahiya ako ni Joching kanina. Hindi ko ito pababayaan. Bukas, sisiguruhin kong magsisisi siya. Sige. Gagawin ko. Sasama ako sa'yo. Hindi ba yan si Presidente Pei? Sino ang babaeng kasama niya? Hindi ko pa siya nakita dati. Medyo maganda siya. Baka asawa niya yon. Tinanggihan ako ni Yanzi. Para lang isama siya. Ang kapal ng mukha niya. Si Shucheng ay hindi karapat-dapat sa kanya. May biglang nangyari sa trabaho. Manatili ka rito at umasta ng maayos. Babalik ako agad. Ito dapat ay isang formal na piging ng negosyo. Dumating ka na nakasuot ng ganito? Ang nakakahiya naman na kaswal. Isusuot ko ang kahit anong nagusto ko, walang pakialam. Tigilan mo ang pakikialam. Kung hindi ka tututol na ipahiya mo ang sarili mo. Ngunit sa tabi ni Yanji, pinapahiya mo siya. Kayong mga mababang uri, hindi naiintindihan ang kagandahang asal. Ang iyong pagkakalaswa. Pakialamera ka talaga. Tita, ikaw ba ang yaya ni Pei Yanji? Chucheng, ang lakas ng loob mo? Ikaw mismo ang tinutukoy ko. Yayang tita, kung hindi ka masaya, umiyak ka sa iyong mahal na binatang guro. Shucheng, huwag mong isipin na dahil lang tiningnan ka ni Yanji ay maaari kang magmayabang. Ngayon ay tuturuan kita ng tamang asal. Hayaan ninyong ipakilala ko. Itong food vlogger ng C-Channel si Shucheng. Nandito siya upang mamalimos ng mga pamumuhunan mula sa inyong mga mararangal na panauhin. Choching, iyan ay ganap na kalokohan. Malinaw na kasama ko si Yanji bilang kanyang panauhin. Pero binibining Joe, nakita ko ang babaeng ito na pumasok na magkabit ang mga braso kasama si Ginoong Pei. Maaaring siya ay hindi kanyang kasama? Siya ay naghahagis ng sarili kay Yanji para sa kanyang pera. Isipin mo, sa katayuan at kayamanan ni Yanji, paano niya magagawang magustuhan ang isang walang kwentang streamer? Bukod, kung talagang nagmamalasakit si Yanji, hindi niya iiwan siya rito mag-isa. Hindi kailangan ng pagsasalin. Ang totoo, laruan lang siya. Eksakto. Bakit magugustuhan ni Mr. Pei ang isang streamer na pangatlong klase? Kung kumalat ito, magiging katatawanan tayo. Ang mga maliliit na influencer na ito ay umaakyat sa iba para sa koneksyon at kasikatan. Si Mr. Pei ay hindi man lang kinikilala siya. Gayunpaman, medyo maganda itong babaeng ito. Dahil streamer ka, libangin mo ako ng talent mo. Kung mapapahanga mo ako ng husto, baka panatilihin kita. Shucheng, hindi ba't food vlogger ka? Kainin mo ito para sa lahat. Ang kapal ng mukha mo? Baboy kang mamantika. Wala akong pakialam kung mag-invest ka ng 100 milyon. Ikaw.
At ikaw, kung patuloy kang magsasalita ng masasama at maninira sa akin, sa susunod, hindi na ang damit mo ang mababasa, kundi ang mukha mo. Tigil ang pagpapanggap. Chucheng, maganda ka lang na umaasa sa iba. Sinira mo ang damit ko. Huwag mong isipin kahit isang segundo na laging poprotektahan ka ni Yanji. Kung sobrang inis ka, umiyak ka sa sugar daddy mo. Ang buong lugar na ito ay binabantayan. Nagtataka ako kung nakita na niya ang pagiging dalawang mukha mo. Ikaw, Sino ako? Kung wala kang sasabihin, lumabas ka. Wala akong oras sa mga laro mo. Nasaan si Yanji? Bakit hindi pa siya bumabalik? Chucheng, tumigil ka dyan. Akala mo ba talaga na si Yanji ay may gusto sa iyo? Niloloko ka lang niya. Dahil sa estado mo, hindi ka karapat-dapat na tumabi sa kanya. Hindi lang ako karapat-dapat na tumabi sa kanya. Nakikitira pa ako. Sa bahay niya at natutulog sa kama niya. Nakita mo mismo noong nakaraan. Akala mo ba ang kawawang pagpapanggap na ito ay makapapasok ka sa Pamilya Pei? Akala mo magiging prinsesa ka nila, gising ka sa panaginip. Kung magpapakasal man ako sa Pamilya Pei, wala kang pakialam. Anyway, hindi naman yung tinatawag niyang kapatid ay magkakaroon ng pagkakataon. Sinabi mismo ni Yanji sa akin, hindi kanya kailanman itinuring na tunay na babae. Nakatira na siya sa mga Pei ngayon? Asawa ba talaga siya ni Mr. Pei? Imposible. Bumisita ako kamakailan sa mga Pei. Nakita ko mismo ang matriarch. May napili na silang bride. Sa standards ni Madam Pei, paano niya tatanggapin ang isang tulad niyan? Ang totoo, sina Miss Joe at Mr. Pei ay magkasamang lumaki. Sila ay childhood sweethearts. Si Miss Joe lang ang karapat-dapat na bride candidate. Narinig mo yan, Chucheng? Ang estado ng pamilya ko ay higit sa iyo sa lahat ng aspeto. Biro ka lang, naglalakas loob kang makipagkompetensya sa akin? Sa totoo lang, natatakot akong mabigo ka. Si Madam Pei ang pumili sa akin. Bilang manugang. Matandang Ginang Pei ang opisyal na Ginang Pei. Ako yon. Sa tingin mo ikaw si Ginang Pei? Kung ikaw si Ginang Pei, ako naman ang CEO Pei na lola sa tuhod. Sama. Bakit naman gusto ng Pamilya Pei ang isang mababang antas na streamer na tulad mo? Peke ito sigurado. Chucheng, kung magsisinungaling ka, at least gawin mo itong kapanipaniwala. Sa tingin mo ba talaga papayag ang matandang Ginang Pei sa'yo? Hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan mo. Ito. Itong disenyo. Ito ba ang maalamat na limitadong edisyong itim na card? Sabi nila wala pang 100 tao sa buong mundo ang may-ari ng card na ito. Lahat ng mga elite na kilala at negosyante. Posible kayang ibinigay sa kanya ni CEO Pei? Itim na card na malamang binili niya sa nagbebenta sa kalye na pekeng plastic. Ang kapal ng mukha niya. Ibalik mo yan! Huwag maniwala sa mga pakulo niya. Gagawin niya lahat para magpanggap na Ginang Pei. Halata naman na peke ito. Baliw ka. Ito ang totoong card galing kay matandang Ginang Pei. Sumisinungaling ka pa rin kung totoo ito. Legal kong babalik ta rin ang apelido ko. Wala ka lang streamer na walang kwenta. Sinusubukan maging Ginang Pei sa pamamagitan ng daya? Nakakatawa. Ako ba si Ginang Pei? Tawagan si Yanji Pei at patunayan mo. Tawagan siya? Isa ka lang niyang panandaliang laruan. Pigilan mo ang pag-arte na mahalaga ka. Hindi kailanman kikilalanin ka ni Yancy. Makikita natin. Ang kita ng quarter na ito. Lahat tumutok. Kumpara nung nakaraang buwan, bumaba ng kapansin-pansin. Sa loob ng 3 araw, gusto ko ng bagong proposal. Tingnan ito, hinahabol pa niya ang kanyang pantasya na Cinderella. Si CEO Pei ay sobrang abala sa trabaho. Walang oras para sa kanyang kalokohan. Eksakto, isang walang kwentang streamer at ang Pamilya Pei ay magkalayo ang estado. Paano siya kaya makakuha ng atensyon niya? Tigilan mo ang pagpapantasya dito. Nakita mo ba, Chucheng? Si Yanji ay walang pakialam sa'yo. Tapos na siya sa'yo ngayon. Ang pag-iwan sa'yo rito ay paraan lang niya para hiyain ka. Joching, huwag mo akong subukan. Subukan? Gusto kong ma-realize mo kahit anuman, ikaw ay isa lamang walang kwentang mababang uri. Hindi ka kailanman magiging. Chucheng, sinaktan mo ako! Nagpapakalat ka ng kalokohan. Karapat-dapat ka sa sampal na yan. Ikaw, baliw kang babae.
Chucheng, alamin mo ang iyong lugar. Para kay Yanji, ikaw ay wala kundi isang laro ang pwedeng itapon. Payo ko, umalis ka sa Pamilya Pei bago mo hiyain ang sarili mo. Joching, ano ang ginagawa mo? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Yanji, sinaktan mo ako para sa kanya? Eh ano kung ginawa ko? Hindi ko napansin dati kung gaano kakadaling sapakin. Si Shucheng ang asawa ko. Ganyan mo ba siya tratuhin? Asawa? Kayo dalawa, Kasal na kayo? Eksakto, si Shucheng ang legal kong asawa. Ang nag-iisang batang ginang ng pamilyang Pei. Siya talaga ang ginang ng pamilyang Pei? ano ang gagawin natin ngayon? Sinigawan ko lang siya. Papabayaran ako ni Mr. Pei. Itong bibig ko. Bakit mo siya pinakasalan? Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Karapat-dapat o hindi mo desisyon. Perpekto si Chucheng. Mabait, mabuting loob, mahilig sa pagkain, mapagbiro, lahat iyon ay gusto ko. Mas magaling siya sa iyo sa lahat ng aspeto. Yanje, kahit na dapat tayo ay magkaibigan, pumili ng babae kaysa sa mga kaibigan, pananakit sa mga babae, hindi ka ba nahihiya? Babae ka ba talaga? Hindi kita itinuring na babae. Bawat pulgada ko ay sumisigaw na babae ako, nakasuot ako ng damit. Walang may pakialam sa suot mo. Ang pangit pa rin. Lumayo ka kay Shucheng. Puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa mga Joe. Tapusin ang lahat ng pakikipagtulungan. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin. Para sa iba pa sa inyo, kung sino man ang maglakas loob, wala ing respeto kay Ginang Pei muli. Alam nyo kung paano ako humaharap sa mga bagay. Yanji, matagal na tayong magkasama. Pwede ba tayong manatiling magkaibigan man lang? Umalis ka. Kung hindi mo ako maintindihan, ipasuri mo ang utak mo. Tigilan mo na ako. Cheng-Cheng, okay ka lang ba? Isasama kita sa ospital. Joching, mas mabuti pang manalangin ka na okay si Cheng-Cheng. Kung hindi, pagsisisihan mo. Dok, kumusta siya? Ang pananakit ng tiyan niya ay dulot ng matinding stress. Mahina ang katawan niya. Kailangan niya ng mas maraming pahinga. Sigurado ka bang okay siya? Gawin natin ang full body tests, endoscopy, blood work. Pre, buntis ang asawa mo. Bakit mo siya pinagdadaanan ng ganito? Sinusubukan mo bang patayin siya? Ako ang doktor, desisyon ko ito. Hayaan mo siyang magpahinga ngayong gabi. Uuwi na siya bukas. Nagkamali ako kay Joching. Pasensya na sa lahat ng sakit. Desidido na ako. Wala talagang kinabukasan para sa atin. Ang buhay mo ay wala akong pakialam. Pagod na ako. Magpahinga ka ng mabuti. Susunduin kita bukas. Nag-stream ka na naman? Sinabi ng doktor na magpahinga ka. Hanggat walang mga nag-aangkin na kaibigan na pumunta para manukso sa akin, ang aking kalusugan ay magiging maayos lang. Kamusta kayong lahat? Ngayon gagawa tayo ng spaghetti bolognese. Magsimula na tayo. Una, kailangan nating buksan ang tomato sauce na ito. Tutulong ako. Ano pa ang magagawa ko? Tutulungan kita. Kailangan kita umalis. Hinahadlangan mo ang camera. Ah, sino ang gwapong lalaki na yon? Sino siya? Siya ba ang asawa ni Yuan Bao? Asawa? Tama, ako ay. Huwag kang magkamali ng iniisip. Assistant lang siya. Ang assistant ko. Sige, magpatuloy tayo sa pagluluto. Umalis ka at tulungan siya. Opo. Kumain pa, mahina ka, kailangan ng sustansya. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin yan. Ano ang mali? Hindi ka maganda ang pakiramdam? Mayordomo, tawagan ng driver. Pupunta tayo sa ospital.
Hindi. Naamoy ko lang ang pagkain at medyo nasusuka ako. Kailangan ko lang ng sandali. Ma'am, ang gutom mo sa sarili mo, hindi maganda sa tiyan mo. Paano kung gumawa ako ng ibang pagkain para sa'yo? Para lang may makain ka pansamantala. Hindi salamat, wala akong gana. Mukhang masarap ito. Pero sa oras na ito, yung pizzeria sa kanluran ng syudad, sarado na siguro, di ba? Hey, saan ka pupunta? May biglang nangyari sa trabaho, kailangan kong umalis. Gabina, sino yan? Ginagambala ang tulog ko. Wala ka bang konsiderasyon? Gino, gusto ko ng pizza. Loko ka ba? Alam mo ba kung anong oras na? Hindi ako nagbebenta. 50,000, sapat na ba yon? Ha? Ano, hindi sapat. Dagdagan ko ng isa pang 50,000. Sapat na. Babangon ako at pupunta na ako dyan. Sandali lang po. Tipid sa pera. Uy, Gino, handa ang pizza mo. Tandaan mo, bumalik sa susunod. Bukas kami 24 oras. Ingat, Gino. Iyon ang pizzahan mula sa West District. Dumaan lang, may nakuha ako. Ang pizzahan na yon ay 30 kilometro ang layo mula dito. Ang biyahe mo sa opisina ay hindi dumadaan doon. Hindi mo kailangang maging napakabait sa akin. Walang pag-ibig sa pagitan natin. Gaya ng sinabi mo, nagtitiis lang tayo sa kasal na ito. Huwag kang magpaloko. Nag-aalala lang ako na baka laktawan mo ang pagkain at mapahamak ang bata. Gusto mo o hindi? Kung hindi, itatapon ko na. Teka, wag mong itapon, kakainin ko. Walang pag-ibig sa pagitan natin. Gaya ng sinabi mo, nagtitiis lang tayo sa kasal na ito. Salubungin mo ako, may apurahang bagay. Boss Pay, ano ang problema? Kinansela ang proyekto o may pagtagas ng datos? May kaibigan ako, gusto niya ng payo mo tungkol sa relasyon. Ito ay talagang problema mo mismo, hindi ba? Magpatuloy ka, Boss Pay. Kaya itong kaibigan, ang asawa niya ay naging malayo kamakailan. Noong nakaraan, mas gusto niya ang ganitong distansya. Pero ngayon, ang kanyang lamig ay nagpapabahala sa akin. Ano ang nangyayari dito? Iniiwasan ka niya at nalulungkot ka. Presidente Pay, halata naman, nahuhulog ka na sa madam. Imposible yan, baliw ka ba? Paano ko siya magugustuhan? Presidente Pay, tinatanong kita, hindi ba totoo na kapag nakikita mo siyang malungkot, gusto mo siyang protektahan, naawa ka kapag malungkot siya? Minsan gusto mo pang halikan siya? Pero sabi niya, gusto lang niyang makipag-ayos sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Sa mga taon kong panonood ng mga CEO romance dramas, syempre simulan ng plot na wife-chasing crematorium. Pwede mong mabawi ang madam. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kapag nanliligaw sa isang babae, hindi ka pwedeng pareho ng dati. Kailangan mong matutong maging romantiko. Gawin mo muna ito. Si Pei Yanji ay napakaalaga nitong mga nakaraang araw. Marahil dahil lang sa responsibilidad sa sanggol, tama ba? Kung tutuusin, siya mismo ang nagsabi, hindi niya ako gusto. Shu Cheng, huwag masyadong mag-isip. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Para siya ay mawala sa isip ko.
Matagal na rin akong hindi nakauwi. Siguro dapat kong bisitahin ang pamilya ko ngayon. Siguro kung hindi ko siya makita, makakatulong para mas mabilis akong makamove on. Shucheng, gusto mong sabay tayo mamaya? Pei, Yanji, balak kong umuwi ng bahay sandali. Bakit gusto mong biglang umuwi? Medyo na-miss ko lang ang bahay at pinayuhan ako ng doktor na magpahinga saglit. Sa tingin ko mas maganda ang kapaligiran doon. Nag-aalala ako sa pag-iisa mong pagpunta. Samahan na lang kita. Hindi na talaga. May trabaho ka. Focus ka sa trabaho mo. Umuwi ako para iwasan ka sa simula pa lang. Hindi kita pwedeng isama. Tagal na hindi nagkita. Himing, anong ginagawa mo dito? Para sa'yo talaga ako pumunta. Pei Yanji. Iniingatan mo ako na parang kriminal. Walang impormasyon tungkol sa'yo. Pinahirapan mo ang paghahanap ko. Hey Ming, si Shucheng ang asawa ko. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Pumayag ba si Shucheng doon? Tinatawag mo na siyang asawa? Shucheng, isipin mong mabuti. Maging personal chef ko. Kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay. Hindi problema ang pagluluto, pero napagpasyahan ko na manatili sa amin. E di sasama ako sa'yo. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos mo. Kahit i-renovate ang lumang bahay mo, itayo ito mula sa simula. Tutol ako. Walang saysay ang pagtutol mo. Akin ang mga binti ko, maliban kung balak ni CEO Pei na posasan ako. Ayos na, kunin ang mga bagahe. Tara na. Sige, ayos na. Hayaan mo akong magbitbit ng bagahe mo. Tara na. Uy, kanselahin ang lahat ng pulong sa loob ng 6 na buwan. Magbi-business trip ako. Mr. Pei, ano ba ito? Pero bukas ang $1 billion na group signing ceremony. Sasalakayin nila ang bahay habang wala ka. Ingat, tulungan kita. Gusto ko lang ng katahimikan sa probinsya ko. Bakit kayo sumunod sa akin? Bakit mo ako sinusundan? Asawa kita. Hindi ba dapat tayo mag-share ng kwarto? Mahilig akong gumalaw sa tulog. Hindi sanay makipag-share ng kama. Labas. Isa lang ang guest room. Ayokong makisama kay Heming. Kung magsama silang dalawa sa isang kwarto, dahil sa init ng ulo nila, mag-aaway sila. Bakit hindi kumuha ng extra na kumot? Pwede tayong magsiksikan. Dapat, kasya naman tayong dalawa, di ba? Sige, Cheng Cheng. Sa totoo lang ako. Cheng Cheng, ano ang hapunan? Tulungan na kita dyan. Darating na. Tara na, tinatawag tayo ni Heming. Ngayon gagawa lang ako ng pork ribs na matamis at maasim. Tutulungan kita. Hindi akalaing isang mayamang binata ay talagang marunong magluto ng ganito. Siyempre, natuto akong magluto para malampasan ang aking anoreksya. Seryosohin mo. Ginoong Pei, nakatayo lang dyan, hindi man lang kayang tumulong. Madali lang. Pork ribs na matamis at maasim. Ako na ang bahala. Ikaw, marunong ka? Napapanood ko na ang iyong mga video sa pagluluto. Mukhang diretso lang. Tikman mo ito. Mapait. Pumutol ka na lang ng kahoy. Tigilan mo na ang pagsira ng aking mga sangkap. Mukhang hindi para kay Ginoong Pei ito. Si Shucheng ay dapat makipagtulungan sa akin na lang. Hayaan mo siyang umuwi, kasama ko. Huwag mong sobra-sobrahin ang sarili mo. Si Shucheng ang asawa ko. Ang aming mga gawaing pampamilya ay wala sa iyong pakialam. Kawili-wili, medyo naaakit ako sa kanya. Paano kung ipilit ko? Sige, subukan mo. Gusto ng pamilya ang lupa sa Hongcheng ng sobra. Gusto mo bang pumusta kung makukuha nila ito? Tama na. Tigilan mo na ang kalokohan na ito. O pakuluan mo ang tubig o lumabas ka ng aking kusina. Ikaw, pumutol ng kahoy. Susuriin ko ang iyong gawa mamaya. Ginoong Pei, tungkol sa progreso ng proyekto ngayong buwan, kailangan kitang i-brief. Sige, magpatuloy ka. Progreso ng pagdevelop sa Zone A ay umabot na sa 85% ng target. Tungkol naman sa Zone B, Ginoong Pei, ingay ba ng construction yan sa inyo? Wala namang importante. Tumutulong lang sa asawa ko sa mga gawaing bahay. Sobrang nagtatrabaho ka, Ginoo. Sa wakas, handa nang makipag-usap sa iyo si Ginang. Kung ganyan ka naman kay Nip, hindi ako tututol na italaga ka sa Africa para sa paghuhukay ng patatas. Paano mo pumutol ng kahoy at nauwi sa ganito? Sino ang nagsusuot ng overcoat para magputol ng kahoy? Mga pagkakamali ng baguhan.
Marumi ang mga kamay ko. Tulungan mo akong tanggalin ang coat ko. Ikaw na lang. Cheng at ang aking kurbata kalaganin mo para sa akin. Turuan kita ng personal? Itong lalaking nakakainis ayaw man lang sa akin pero patuloy na nambobola sa akin, puro daya lang. Kakain na ako, himing lapit ka, kalagin mo ang kurbata niya. Ginoong pay to it ang oryentasyon ko. Hindi ako sa ganitong bagay magalang na tumatanggi. Sumasakit ang mga binti ko. Simula nang mabuntis ako, madaling mamaga ang aking mga binti. Yanji, bakit mo ipinilit na sumama sa akin? Ayaw mo ako dito? Tulad ng nakikita mo, luma at sikip ang aking bahay. Hindi ka komportable na manatili dito. Okay lang ako sa sarili ko. Huwag kang manatili sa akin. Dahil lang buntis ako. Hindi ako dumating dahil sa pagbubuntis mo. Nandito ako. Anong sinabi mo? Wala. Matulog na tayo. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Yuan Bao. Kamakailan, bumisita ako sa probinsya. Ngayon, gumawa tayo ng isang bagay na simple at masarap. Kumain ng dahan-dahan, huwag kang mabulunan. Kung hindi, makokonsensya ako para sa ating munting chef. Salamat, pero tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Ang proyekto ng Huacheng. Ituloy ang version A gaya ng plano. Naintindihan. Kailangan ko bang paalalahanan ng ilang mga delusyonal at sobrang ambisyoso? Hindi ba ito ang partner ni Treasure? Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong lahat. Makatitiyak kayo, pahahalagahan ko si Cheng ng tama. Sino tong lalaking ito? Sinasabing asawa ni Treasure, ikaw ang delusional. Kaawa-awa. Baliw na maging lalaki ni Treasure. Hindi siya partner ni Treasure. Ikaw ba ang nag-aangkin? Wag mo akong walang hiya. Ang lakas ng loob mong mang-insulto ng iba nawawala ka na sa sarili mo. CEO Pay, ang susunod na quarter target ng negosyo ay Ang ating quarterly goal. Kunin ang lahat ng mga asset ng negosyo ng He Corporation. ano? Yaji, hindi ka ba nasa pulong? Kung magtatagal ito, baka ang asawa ko maagaw. Hindi ba yun ang junior assistant? Bakit siya nagsasabi na siya ang lalaki ni Treasure? Pareho bang lalaking ito ang may gusto kay Treasure? Mukhang si Director He ay sobrang daming libreng oras para pumunta dito at mang-istorbo ng pamilya para masaya. Mukhang si Mr. He ay maraming libreng oras. May panahon ka pa para mang-akit ng ibang babae. Mang-akit ng ibang babae. Mr. Pay, mali ka. Mr. Pay, mali ka. Ikaw at si Cheng ay tapos na. Ay tapos na. Huwag mong pag-isipan ang nakaraan. Kahit sino ay makakakita na hindi kayo bagay. Na hindi kayo bagay. Kung bagay ba kami ay hindi mo desisyon. Si Cheng ay pinilit na bumalik sa bayan mo. Kailangan ko pa bang magsalita? Sa totoo lang, pumunta lang ako rito para mag-relax. Narinig mo ba yon? Ako at ang asawa ko ay napakasaya.
Hindi mo kailangang baluktutin ang katotohanan. Mr. Pay, maari mong lokohin ang iba, ngunit huwag mong lokohin ang sarili mo. Ngunit huwag mong lokohin ang sarili mo. Kung ano ang nararamdaman ni Cheng Cheng para sa'yo. Hindi mo ba alam ang nararamdaman niya? Anyway, ako at ang asawa ko ay legal na kasal. Yun ay, hindi magbabago. Ganun ba? Pero at least tanungin mo si Cheng Cheng kung ano ang nararamdaman niya. Tama, Cheng Cheng? Labanan ng kasarian. Gusto ko to. Laban, laban. Ang hot nilang dalawa. Hindi ako makapili. Huwag kang magkamali. Ito ay para lang sa stream. Nawawala ba kayo sa inyong isip? Sa harap ng lahat ng mga manonood na ito, nagsasalita kayo ng walang katuturan. At ikaw, isa lang ay sapat na problema at nagdadagdag ka pa. Hindi ko talaga kayang tiisin ang ibang lalaki na lumalapit sa asawa ko. Lalaban ka pa? Alice, pumunta ka sa bukid at maghukay ng kamote. Kucheng, ipinagtatanggol mo siya? Lakad, pumunta ka sa bukid para sa akin, maghukay ka ng kamote. Chucheng, ipinagtatanggol mo siya? Walang katapusan ito. Nagtatampo ka pa rin, ha? Bilisan mo at umalis ka na. Umalis ka na ngayon na. At ikaw, Himing. Wala akong damdamin para sa'yo. Ang dadami na isang bagay na maaaring malinang. Ikaw lang ang babaeng nakilala ko na magaling magluto. At napakatawa at sobrang kawili-wili. Bakit hindi mo ako konsiderahin? Imposible. Kung gusto mong gamutin ang iyong anorexia, maaari kitang padalhan ng detalyadong mga recipe. Sige! Nirerespeto ko ang iyong desisyon. Kung isang araw, gusto mong iwanan si Pei Yanxi, pwede kang lumapit sa akin kahit kailan. Pei Yanji, ano ang tunay mong damdamin para sa akin? Anong problema? Galit ka ba? Bawal ba? Ikaw ang asawa ko. Bakit siya parang isang langaw na umiikot sa'yo? Isang langaw? Eh ano naman ako? Chucheng, hindi mo naman talaga siya gusto, di ba? Anong maganda sa kanya? Hindi siya kasing tangkad ko, ha? O kasing gwapo. Sobrang relaxed siya. Malinaw na hindi siya mabuting tao. Teka. Pei Yanji. Hindi pwedeng nagsiselos ka, di ba? Sa tingin ko, maganda ang ugali niya. Pinapasaya niya ako. Matutulungan din niya ako. At saka alam ng mga fans, siya ang nobyo ko. Paano kung sumama ako sa kanya? Bakit siya? Bakit hindi ako? Bakit siya pinili mo? Eh nandito naman ako. Ano? Yanxi. Ikaw. Cheng Cheng? Baliw na baliw ako sa'yo. Kalimutan mo na lahat ng kalokohan na sinabi ko dati. Mali ako. Mapapatawad mo ba ako? Pag-iisipan ko. Depende sa gagawin mo. Nasaan ang sapatos mo? Magkakasakit ka?
Hindi ko inasahan na ang makapangyarihang CEO Pay ay ganito pala kaalaga. Dahil lahat ito ay sa pagsasanay ng asawa ko. Kaya mahal kong asawa, masaya ka ba? Pwede na. Kung ganoon, may makukuha ba akong gantimpala? Ano ang gusto mo? Tara, ipahayag natin ang relasyon natin sa mga followers mo. Ipakita sa kanila kung sino talaga ang asawa ni Yuan Bao. Sige, ano ang username mo? Ifa-follow kita. Yuan Bao's hobby. So, yung lalaking binabash sa comments ay ikaw? Totoo naman sinabi ko pero sinasamba nila. Yung peking hemming. Peke. Ngayon patutunayan ko kung sino ang totoong asawa ni Yuan Bao. Nagulat ang crowd. Nasiyahan ka na ba? May isa pa akong bagay na kailangan kong ibigay sa iyo. Cheng, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Darating na. Una, i-marinate ang karne. Pagkatapos lutuin ng husto ang mga gulay. Tama. Cheng, tulungan mo akong itaas ang manggas ko. Hayaan mo akong gawin iyon para sa iyo. Cheng, tikman mo ito, tingnan kung tama ang timpla. Nakakadire. Mr. Pei, ang pagiging possessive na ito hindi makakabuti sa iyo. Kung hindi ka mag-iingat, baka iwan ka ni Cheng. Wala kang pakialam doon. Ang kasal natin ay matatag. Mag-focus ka sa iyong mga aralin sa pagluluto, Mr. He. Ayaw naming magutom ka habang nabibigo ka ng husto. Hindi ko namalayan dati kung gaano kapanggit si Pei Yanji. Oh, kailangan kong sagutin itong tawag. Miss Shu, ang lola mo ay magsisimula na ang operasyon. Kung magiging maayos ang operasyon, dapat siya ganap na gumaling. Okay, babalik na ako ngayon din. Anong problema? Magsisimula na ang operasyon ni Lola. Kailangan kong bumalik agad. Sige, mag-aayos ako ng private jet. Aalis na tayo ngayon. Ngayon, ano tungkol sa kanya? Iwan mo siya. Ako na ang bahala. Gusto ko nang iwanan ang sakit sa ulo na ito sa mahabang panahon. Sige. Hoy, nasan sila? Nandito lang sila kanina. Beiyanji, saan ka pupunta? Tahimik dito. Perpekto para sa iyo, Mr. He, para mag-practice magluto. Narito ang lahat ng mga tutorial sa recipe. Mag-aral ka ng mabuti, Mr. He, para sa amin. Aalis na kami ngayon. Teka. Beiyanji, ang sama mo talaga? Nagtagumpay ang operasyon, stable ang pasyente. Magpahinga ka na lang ng maayos. Salamat, Doktor. Cheng Xiaopei, nandito ka rin pala. Lola, matagal na akong hindi bumisita. Bakit kailangan mong bisitahin ang isang matandang babae ng madalas? Hanggat kayong dalawa ay masaya, ang lola na ito ay kontento na. Pero lola, natatakot ako na masyado kitang napagastos. Lola, hindi talaga ako driver ng taxi. Ako ang CEO ng Pay Corporation. Ipaalam mo kay Cheng sa akin. Makatitiyak ka. Ano? CEO? Cheng, hindi mo sinabi sa akin. Huwag mo siyang sisihin. Noon pa, hindi pa ako matured.
ngayong araw sa iyong harapan. Gusto kong gawin ang isang mahalagang bagay. May espesyal akong pinapagawa ng singsing na ito para sa kasal ayon sa eksaktong sukat mo. Ituring natin ito bilang alay ng kapayapaan. Cheng Cheng, mula ngayon mas mabuti pa kitang pakikitunguhan, okay? Sige. Mabuti. Ang ating Cheng Cheng ay nakahanap ng kaligayahan at nagtayo ng pamilya. Itong matanda kong katawan baka mabuhay pa ng ilang taon. Ang ganda. Hindi ko inakala na si Pei Yanji ay maaaring maging ganito karomantiko minsan. Pei Yanji, ang iyong telepono. Bakit siya na naman? Siya ba ay? Madalas kang tinatawag kamakailan? Pinahalo ko ang mga kakumpetensya sa daloy ng pera ng pamilya Joe. Ngayon, desperado na siya. Uy. Cheng Cheng, huwag kang magalit. Sa aking puso, mayroon lamang puwang para sa'yo sa buong buhay ko. Sana seryoso ka. Kung sakaling matuklasan ko anumang pagtataksil mula sa iyo, Hindi ako magdadalawang isip. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Bakit? Paano mo ako magagawang tratuhin ng ganito? Pei Yanji, mahal kita sa loob ng maraming taon. Ngunit ang Shucheng na yon ay inagaw ka sa akin. Pababayarin ko kayong dalawa. Makinig, kailangan kitang pahingian ng pabor. oras na para sa aking prenatal check-up. Bibisitahin ko rin si Lola habang nasa labas ako. Ma'am, wala sa bahay ang binata. Gusto mo bang mag-ayos ng sasakyan para sa'yo? Hindi na. Ang ganda ng panahon ngayon, maglalakad ako at masisilayan ng araw. Mabuti para sa sanggol. Sige po. Hi, hindi ba ikaw yung food blogger ng C-Channel si Yuan Bao? Oo, ako nga. Malaking tagahanga kita. Pwede bang magpa-picture sa'yo? Sige. Tara doon, mas maganda ang ilaw para sa litrato. Joching? Ikaw pala. Zhucheng, matagal na tayong hindi nagkita. Sa wakas ay nahulog ka sa aking mga kamay. Sunggaban siya. Kuya Chang, alam ko ang iyong kakaibang panlasa. Dinala ko siya espesyal para sa iyo. Ano ang palagay mo? Napakagandang muka. At magandang katawan. Ang pambihirang kagandahan. Joching, ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa ko? Narito ako para maghiganti, syempre. Kung hindi dahil sa'yo, si Yanji ay nasa tabi ko pa rin. Natural na. Magpapakasal at magkakaanak. At mabubuhay ng masaya magpakailanman. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi mo naakit siya, hindi siya iniwan ako ng walang awa. Joching, baliw ka ba? Kahit wala ako rito. Hindi siya mamahalin ka. Lakas ng loob mo sumagot? Ngayon, pababayaan kitang kasama ang laman ng tiyan mo. Mamatay dito mismo. Miss Joe, nakapag-enjoy ka na ba? Ako naman ang magsasaya. Jiang, mula ngayon, sa iyo na siya. Kung paano mo gustong laruin, sige lang. Hoy bata, may masarap na bagay para sa iyo. Sigurado akong malulugod ka. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Lakas ng loob mong kumagat? Tumanggi ka sa toast, kaya gusto mo ng penalty drink? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mamatay.
Nasaan ang madam? Young Master. Pumunta si Madam para sa prenatal checkup. Kakaiba, gabi na at hindi pa siya umuwi. Ibalik mo sa akin. Sino mag-aakalang talagang ganyan siya mag-alala sa'yo? Sayang. Wala na kayong makikita pa. Buwiset! Matapang ha. Hindi ko tatanggapin ang iyong pagsuway ngayon. Bitawan mo ako. Gamitin ang lahat ng ating koneksyon sa Jiangcheng. Hanapin ang kinaroroonan ni Chu Cheng sa loob ng 5 minuto. Naintindihan. Si Pei Yanji ang sisira sa'yo. Ang pamilyang Pei, isang tapak nila at ang buong Jiangcheng nanginginig. Chouching, bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama siya ng mga Pei? Jiang nagpapanggap lang siya. Basura lang siyang live streamer. Hindi nila napapansin. Hindi kailanman ang mga Pei bukod pa roon. Walang opisyal na may bahay ng pamilyang Pei. Paanong nangahas kang magsinungaling? Sisiraan kita sa gabing ito. Paano mo nagawang hawakan ng babae ko? Cheng, okay ka lang? Ayos lang ako. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob na lumaban sa akin? Mr. Pei, paano ito haharapin? Mr. Pei, so ikaw si Mr. Pei. Mr. Pei, maawa ka. Mali ako, sumumpa ako. Hindi ko alam na siya ay babae mo. Kung alam ko lang, hindi ako maglalakas loob kahit may 10 buhay. Hindi kailanman. Dalhin mo siya. Tapusin na ito. Mr. Pei, pakiusap, patawarin mo ako. Siya ang may kasalanan. Ang babaeng ito, minanipula ako. Yancy, hindi ako mali. Siya iyon. Niloko kanya sa kanyang mga daya. Dapat sana kami magkasama na ngayon. Ang minamahal ko ay palaging si Cheng Shu lamang. Sinaktan mo siya. Ang susunod mong buhay ay nasa bilangguan. Dalhin sila. Pakawalan mo ako. Okay ka lang? Cheng-Cheng, tungkol sa insidenteng iyon, alam ko na lahat. Nasaktan ka ba? Okay lang ako, Lola. Sinuri ako ng doktor ng mabuti. Malulusog ang mga sanggol. Salamat sa Diyos. Anong gaan ng loob sa biyaya ng langit? Ikaw na, Pilyo, paano mo naman hinayaan itong mangyari? Ang sitwasyong ito ay pagkukulang ko. Hindi na mauulit. Sana nga, kung hindi makikipag-usap ka sa akin. Cheng-Cheng, halika tingnan mo ito. Naghanda ako. Para sa aking mga apo sa tuhod, mga laruan at damit. Mula pagsilang hanggang 18, lahat ng kailangan nila. Pinaplano ko pa na magpatayo ng amusement park malapit. Lola, masyadong magarbo ito. Hindi pa sila pinapanganak. Kalokohan, wala iyon. Gusto ko lang ibigay sa kanila ang pinakamagagandang kayamanan sa mundo, lahat ng karangyaan para sa mga mahal ko. Ngayong nasa ganitong yugto ka na doble ingat sa labas, huwag mabunggo, matapilok o mahulog. Naintindihan mo ba? Lola, ingat ako. At ikaw makinig ka. Kapag si Cheng-Cheng nangangailangan ng tulong tulad ng pagligo, dapat nasa malapit ka. Bantayan mo sa labas. Kung may mangyari sa loob, pumasok ka agad. Tama ba? Ewan, pumasok ka na lang kasama niya. Ah, Lola, hindi iyan kailangan. Kailangan?
Gawin mo ang sinasabi ko. Kasal na kayo ngayon, wala nang mahiya. Pag-asawa kayo, 'di ba? Huwag mong sabihing nahihiya ka. Naiintindihan ko, Lola. Sasamahan ko siya sa paliligo. Ang sinabi mo kanina pampasaya lang kay Lola, 'di ba? Hindi naman. Sa tingin ko maganda ang sinabi ni Lola. Mananatili akong malapit kung sakali. Kaya kong maligo mag-isa, anong maaring mangyari? At saka, isang lalaking tulad mo manonood sa akin maligo? Angkop ba iyon? Ang manood ng sarili kong asawa natural lang naman. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi ba tayo maliligo? Kung ganoon, kailangan kitang buhatin. Mag-ipon ka ng lakas. Gusto mo lang samantalahin. Paano kung ganito? Ulaktawan ang halik. Pero kailangan mo akong halikan bilang kapalit. Grabe ka naman. Walang halik. Kung ganon, manonood na lang ako sa'yo maligo. Masyado namang basta-basta. Huwag mong subukan ang swerte mo. Sige, hindi ako titingin, maligo ka na. Matutulog na ako. May emergency sa project ng kumpanya. Kailangan ng agarang atensyon. Pupunta ako sa pulong, babalik ako agad. Manatili ka sa bahay at umasta ka. Sige. Hindi ito ang kumpanya dokumento ng proyekto? Paano niya ito nakalimutan? Hindi man lang kumain ng tanghalian si Yanji. Diretso siyang pumunta rito. Pwede niyang kainin ito pagkatapos ng pulong. Mababawasan ang gutom niya. Kumusta? Kailangan kong makita si Pei Yanji. May appointment ka ba? Wala, pero asawa niya ako. Walang pasok kung walang appointment. Ito ang sitwasyon. Ako si Ginang Pei. Nakalimutan niya ang kanyang mga dokumento. Narito ako para ibigay ang mga ito. Sa tingin mo, isang tulad mo ay maaaring magpanggap na Ginang Pei? Nakakakuha kami ng 12-12 babae na nag-aangkin na si Ginang Pei araw-araw. Mag-imbento ka man lang ng bagong dahilan. Umalis ka, tigilan mo ako. Baka hindi mo ako kilala pero kilalanin mo ito, dokumento ng kumpanya. Nakalagay ang pangalan niya at ang selyo ng kumpanya. Ano itong kalokohan? Sinusubukan mo lang pumasok ng palihim para makita si Mr. Pei. Ang kapal ng muka, lumabas ka ngayon. Tigilan mo ang paggambala sa aming trabaho. Ang mahahalagang dokumento ng kumpanya, hindi mo man lang sila tiningnan at pinunit mo lang sila. Ganyan ba ang pagtrato mo sa trabaho mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Sa tingin mo ba ay kabilang ka sa inner circle ng pamilya Pei? Ano naman kung pinunit ko sila? Ano ang magagawa mo? Kung may tapang ka, sibakin mo ako mismo, peking Mrs. Pei. Kung peke man ako o hindi, tawagan mo ang CEO mong si Mr. Pei at alamin mo mismo. Si Mr. Pei ay abala sa trabaho at walang oras para sa kalokohan mo. Sinubukan mo pa siyang dalhan ng tanghalian? Sa tingin mo ang mga mura mong trick na ito ay makakakuha ng loob ni Mr. Pei? Tigilan mo na ang pangangarap! Ang iyong kawalan ng kakayahang makilala ang mga tao o mag-verify ng mga katotohanan ay sapat na masama. Paano naging isang walang kakayahan tulad mo ay natanggap dito? Ikaw, sino ba ang akala mo sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mo para insultuhin ako. Ikaw mismo ang iniinsulto ko. Kung bobo ka, uminom ka ng pampatalino. Mahirap siguro maging ganito katanga. Tumigil ka dyan. Dinimihan mo ang sahig ng kumpanya namin at akala mo makakaalis ka lang? Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Ikaw ang gumawa ng gulo na ito. Mahina ang memorya at mabagal ang pag-iisip. Sino ang nagsabing ako iyon? Ang alam ko lang ay nang dumating ka naging marumi ang sahig. Ngayon lumuhod ka at linisin ito ng maayos o hindi ka aalis. Sa tingin mo susunod ako sa iyo? Hayaan mong linawin ko. Hindi mangyayari. Tatangging linisin? Huwag mo akong sisihin sa susunod. Seguridad. Seguridad! Ang babaeng ito ay nagdudulot ng gulo. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Natatakot ka na ha? Iminumungkahi ko na maging mabait kang babae at magmap ng sahig. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako.
Ako ang asawa ng CEO. Ano ang dapat kong katakutan? Kung mayroon man sa tingin ko, ikaw ang nasa problema. Talagang matigas ka sa iyong maling akala. Security, dalhin mo siya! Tumigil ka dyan. Ginoong Pei, sa wakas nandito ka na. Ang babaeng ito ay nagsabing asawa mo daw siya. Turuan mo siya ng leksyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na walang galang sa asawa ko? Ano? Ma'am, ikaw talaga si Ginang Pei? Cheng, ayos ka lang. Ayos lang ako. Pero yung mga dokumento ng kumpanya kanina, pinunit-punit niya lahat. At natumba niya ang tanghalian. Ako mismo ang gumawa ng pagkain na ito. Narinig ko bang sinabi mo na ipapaluhod mo ang asawa ko at maglilinis? Ginoong Pei, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Dahil natapon mo itong pagkain. Ang sahig na ito, ikaw ang maglilinis. Opo, ngayon na po. Pagkatapos mong malinis ang lahat, pwede ka nang umalis. Ang Pay Corporation ay hindi nangangailangan ng empleyadong tulad mo. Mr. Pei, alam kong mali ako. Maawa ka naman sa akin. Hindi ko kayang mawala ng trabaho. Mrs. Pei, patawarin mo ako. Hindi ko nakita ang iyong katayuan. Talagang alam ko ang pagkakamali ko. Pasensya na, hindi ako ang totoong Mrs. Pei. Hindi kita matutulungan. Mrs. Pei, kanina ay nagsasalita ako ng walang kwenta. Itapon mo siya sa labas. Huwag mong dungisan ang paningin ng madam. Tapos na. Cheng, uwi na tayo. Pero yung mga kontrata na pinunit niya ay mahahalagang dokumento. Wala ba yon? Ang mga bagay na iyan ay hindi hamon para sa iyong asawa. Para sa akin, mas mahalaga ang makasama ka. Isa pang subo, Cheng. Ito ang sopas na pampalusog na ginawa para sa iyo. Yanji, talagang hindi na ako makainom. Sabi ng doktor, kailangan mo ng tamang nutrisyon ngayon. Maging mabuti, isa pang subo. Yanji, gumagalaw ang sanggol. Talaga? Talaga, halika't maramdaman mo agad. Sandali. Kailangan ko munang maghugas at mag-disinfect para sa kaligtasan ng sanggol. Hindi kailangan kabahan. Hindi ganoon kadelikado ang sanggol. Dali, dama mo dito. Hindi na siya makapaghintay. Sinipa niya talaga ako. Binabati ka niya. Ang sanggol natin ang pinaka-cute. Mas mabuti kung kamukha mo. Ang ngiti mo ay nagpapaliwanag ng kwarto. Kung kamukha mo man o ako, magiging mahalaga sila sa atin. Ang ating mahal. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Gumalaw ang sanggol? Lola, hindi ka nakikinig kapag nagsasalita ako, pero kapag nabanggit ang sanggol, tumatalas ang pandinig mo. Ikaw ay hindi makakapantay sa aking mga minamahal na apo sa tuhod, Cheng. Sinabi mong gumalaw ang sanggol? Oh, Lola, siya sinipa pa si Yanji. Magandang sipa, magaling, munting anak. Kung ganito siya kasigla ngayon, isipin mo na lang paglaki niya. Mahihigitan niya ang kanyang ama. Lola, sinisira mo na siya. Tama ka diyan. Ang aking apo sa tuhod ay karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal ko. Ngayong lumalaki na ang sanggol, kayo dalawa ay dapat magmadali at magpakasal ng maayos. Ang nobya ng pamilyang Pei ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Tama si Lola. Cheng, magpakasal na tayo. Ang bigla naman. Hindi naman. Matagal ko nang gusto ang kasal na ito. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking asawa. Sa ganitong paraan. Hindi ka na makakatakas sa akin. Ang manugang na babae ng pamilya Pei ay nararapat sa isang dakilang seremonya ng kasal. Cheng, magtiwala ka kay Lola. Matutuloy ang kasal na ito. Sige, susunod kami sa iyo.
Ganyan ang aking anak. Ang mga kaayusan ng kasal nasa akin na. Kayong dalawa ay mag-focus na lang sa pagiging nobya at nobyo. Cheng, ngayon sa wakas ay akin ka na. Pei, Yanji. Ako ay ganap na sa'yo. Kayo ba ay kumukuha sa isa't isa bilang asawa upang angkinin at panghawakan mula sa araw na ito sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan ang maghiwalay? Oo. Ano ang problema? Wala. Sinipa lang ng sanggol. Sa tingin ko pumapayag din sila sa kasal na ito. Pei, Yanji. Oo. Maari na ngayong halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal.